Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa Europa. Hindi bababa sa 22 tao ang napaulat na nasawi sa magkabilang panig matapos maglunsad ng sunod-sunod at mabibigat na pag-atake ang Russia at Ukraine laban sa isa't isa. Ayon sa mga lokal na opisyal, 11 sibilyan ang namatay sa teritoryo ng Russia, habang 11 rin ang nasawi sa panig ng Ukraine. Ang panibagong serye ng karahasang ito ay nagpapakita ng lalo pang tumitinding labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Detalyadong iniulat ng mga otoridad ng Russia ang pinsalang natamo ng kanilang bansa. Sa katimugang rehiyon ng Krasnodar, kinumpirma ni Gobernador Veniamin Kondratiev na 7 katao ang namatay, kabilang ang 3 bata. Naganap ang trahedyang ito matapos bumagsak ang mga labi ng isang drone sa nayong panturista ng Arkipo Osipovka malapit sa Gelendzhik. Bukod sa mga nasawi, halos 40 katao rin ang napaulat na nasugatan sa insidente. Nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng Arkipo Osipovka ang pag-atake sa Krasnodar. Ayon sa mga saksi, ang pagbagsak ng mga pira-pirasong bahagi ng drone ay nagdulot ng malalakas na pagsabog at sumira sa ilang kabahayan. Agad na nagpadala ang lokal na pamahalaan ng mga pangkat na tagapagligtas upang tulungan ang mga biktima at ilikas ang mga pamilyang direktang naapektuhan ng insidente. Ipinapakita nito ang patuloy na paglawak ng saklaw ng digmaan. Samantala sa Crimea, na kasalukuyang kontrolado ng Russia, iniulat ni Sergei Aksyonov, ang pinunong itinalaga ng Moscow, na umakyat na sa 4 ang bilang ng mga namatay dahil sa pinakahuling mga pag-atake ng Ukraine. 2 pang individual ang kasalukuyang ginagamot sa ospital dahil sa malulubhang pinsala. Patuloy na nagiging pangunahing target ng mga drone at misil ng Ukraine ang Crimea dahil sa estratehikong kahalagahan nito sa militar. Hindi rin ligtas ang mga rehiyong malapit sa hangganan. Sa Belgorod, inihayag ni pansamantalang gobernador Alexander Shuvaev na 4 na sibilyan ang nasawi at 17 iba pa ang nasugatan sa mga pamayanang malapit sa hangganan. Halos araw-araw na nagpapatuloy ang mga pag-atake sa lugar, kaya napipilitang iwan ng maraming pamilyang Ruso ang kanilang mga tahanan upang maghanap ng mas ligtas na lugar sa loob ng bansa. Sa panig naman ng Ukraine, matitinding pinsala rin ang iniwan ng mga pag-atake ng militar ng Russia. Sa distrito ng Kryvyi Rih sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, 3 tao ang namatay matapos salakayin ng isang gasolinahan. Kabilang sa mga nasawi ang isang tauhan ng serbisyong pang-emerhensiya at ang kanyang 8 taong gulang na anak na lalaki. Paulit-ulit nang pinupuntirya ng Russia ang lugar na ito mula nang magsimula ang digmaan. Ayon kay Gobernador Alexander Hanja sa kanyang pahayag sa Telegram, nagdulot ng malawakang sunog ang nasabing pag-atake sa gasolinahan. Mabilis na kumalat ang apoy at sinira ang buong pasilidad pati na ang mga sasakyang nakaparada sa paligid nito. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa pangambang maaring magkaroon ng kasunod na pag-atake. Ipinapakita nito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga tauhang pang-emerhensiya sa Ukraine. Bukod dito, isang magdamagang pag-atake ang naganap sa rehiyon ng Zaporizhia na kumitil sa buhay ng 8 katao kabilang ang 2 bata. Ang rehiyong ito, na kinaroroonan din ng pinakamalaking planta ng enerhiyang nukleyar sa Europa, ay patuloy na nakararanas ng matitinding pambobomba. Ang pagtaas ng bilang ng mga batang nasasawi sa magkabilang panig ay nagdulot ng matinding pagkondena mula sa pandaigdigang komunidad. Sa nakalipas na mga buwan, kapansin-pansin ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nasasawi sa digmaang ito. Bagamat kapwa itinatanggi ng Russia at Ukraine na sinasadya nilang puntiryahin ang mga mamamayang walang kinalaman sa labanan, ibang larawan ang ipinakikita ng aktual na kalagayan sa mga lugar na apektado ng digmaan. Ang paggamit ng mga drone at artilerya sa mga mataong lugar ay patuloy na naglalagay sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa malaking panganib. Sa kabilang banda, nagulat din ng tagumpay sa larangan ng digmaan ang Ministry ng Depensa ng Russia. Kinumpirma nito na nakontrol ng mga tropang Ruso ang mga pamayanan ng Bilikolodias at Uspenivka sa rehiyon ng Kharkiv sa silangang bahagi ng Ukraine. Ang pag-usad na ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng Russia na naglalayong palawakin pa ang teritoryong nasa ilalim ng kontrol nito sa silangang bahagi ng bansa. Bilang tugon, naglunsad naman ang Ukraine ng mga ganteng pag-atake gamit ang mga makabagong drone. Isang drone ng Ukraine ang tumama sa isang bodega ng higanteng kumpanyang pangkalakal sa internet na Wildberries sa nayon ng Kriastovo sa rehiyon ng Vladimir.
nagdulot ng pag-atake ng sunog at pinsala sa pasilidad. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Ukraine na maabot ang mga target na nasa malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Mula sa Kyiv, iniulat ni Audrey McAlpin ng Al Jazeera na formal na inakusahan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kumpanyang Wildberries ng pagsuporta sa puwersang militar ng Russia. Ayon kay Zelensky, ang naturang plataporma ng kalakalan sa internet ay hindi lamang isang pangkaraniwang tindahan, kundi mayroon ding umanong mahalagang papel sa pagbibigay ng mga kagamitang kailangan ng mga sundalong Ruso sa digmaan. Ayon pa kay McAlpine, ipinakikita ng ilang pagsisiyasat sa internet na isinagawa ng mga independenteng grupong tagapagbantay na nagbebenta ang Wildberries ng mga produktong maaaring gamitin kapwa para sa sibilyan at militar na layunin. Kabilang dito ang mga helmet na pangmilitar, kagamitang pamproteksyon at mga salek na hindi tinatablan ng bala. Madaling mabili ang mga produktong ito sa plataporma at maaari umanong magamit upang maprotektahan ang mga tropang Ruso. Bukod sa mga kagamitang pamproteksyon, natuklasan din sa mga pagsisiyasat na nagbebenta ang Wildberries ng mga kableng fiber optic na maaaring gamitin sa paggawa at pagpapatakbo ng mga drone. Dahil dito, naniniwala ang pamahalaan ng Ukraine na dapat ding patawan ng mabibigat na parusa ang mga kumpanyang Ruso na direktang nakikilahok sa pagsuporta sa lohistika at teknolohiyang militar ng Moscow. Sa larangan naman ng diplomasya, ipinagpatuloy ni Pangulong Zelensky ang kanyang mga pagsisikap na makakuha ng suporta mula sa ibang mga bansa. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong siya kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa White House. Inilarawan ni Zelensky ang pulong bilang mabuti at sinabi niyang umaasa siyang mapananatili ang suporta ng Amerika anuman ang maging resulta ng darating na halalan sa Estados Unidos. Isa sa mga pangunahing layunin ni Zelensky sa pakikipag-usap sa mga pinuno ng Amerika ang pagpapalakas sa sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Tinalakay din ng detalyado ang isyong ito sa isang tawag sa telepono kay pangalawang Pangulong J.D. Vance ng Estados Unidos noong Biyernes. Nais ng Ukraine na magkaroon ng sapat na kagamitan upang maprotektahan ang mga lungsod nito laban sa walang humpay na pag-atake ng mga misil ng Russia. Gayunman, tila nagbago ang ihip ng hangin sa panig ng Estados Unidos. May mga ulat na nagsasabing tila umaatras si Donald Trump mula sa ilan sa kanyang mga naunang pangako sa Ukraine. Ang pabago-bagong paninindigang ito ng mga pinunong Amerikano ay nagdudulot ng matinding pag-aalala sa Kyiv, lalo na't malaki ang pag-asa nito sa tulong pinansyal at militar mula sa Washington upang mapanatili ang depensa ng bansa. Partikular na binawi umano ni Trump ang kaniyang pangakong bibigyan ng Ukraine ng lisensiya upang makagawa sa sarili nitong bansa ng mga Patriot Interceptor missile. Napakahalaga ng mga misil na ito sa depensang panghimpapawid ng Ukraine dahil ginagamit ang mga ito upang pabagsakin ang mga makabagong misil ng Russia. Kapag hindi natuloy ang pagbibigay ng lisensiya, haharap ang Ukraine sa malaking hamon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng himpapawid nito. Ipinapakita ng mga kaganapang ito ang masalimuot na kalagayan ng Ukraine, kapuwa sa labanan sa lupa at sa larangan ng pandaigdigang politika. Habang patuloy itong nakikipaglaban sa mas malaking puwersa ng Russia, kailangan din itong harapin ang kawalan ng katiyakan sa suporta ng pinakamahalaga nitong kaalyado. Ang bawat desisyong ginagawa sa Washington ay may malaking epekto sa kapalaran ng milyon-milyong mamamayang Ukrainian. Sa kabuuan, ang walang humpay na palitan ng mga pag-atake sa pagitan ng Russia at Ukraine ay patuloy na nagdudulot ng pagkamatay ng mga sibilyan at pagkasira ng mga ari-arian. Dahil sa posibleng pag-atras ng ilang pangakong militar mula sa mga bansang kanluranin, nananatiling malabo ang posibilidad ng usapang pangkapayapaan sa malapit na hinaharap. Ako ang inyong tagapaghatid ng balita para sa Balitang Pandaigdig. Patuloy naming babantayan ang mahahalagang kaganapan sa buong mundo. Ibinunyag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na binibigyan niya ng huling pagkakataon ng Iran upang makipagkasundo kung hindi ay haharap ito sa matinding pinsala. Sa kanyang pahayag sa White House, binigyang diin ni Trump na patuloy ang mga negosasyon ngunit ito na ang huling pagkakataon para sa Tehran upang lumagda sa isang maayos na kasunduan bago maglunsad ang Amerika ng mas matinding aksyon. Ayon kay Pangulong Trump, nais lamang niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang pamahalaan ng Iran bago tuluyang isagawa ang tinatawag niyang pinal na pasya. Ang babalang ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang Amerika ay nagpapatupad ng matinding presyur sa ekonomiya at militar laban sa Tehran, habang patuloy na binabantayan ng buong mundo ang bawat galaw ng magkabilang panig.
Ipinaliwanag pa ng Pangulo ng Amerika na ang kasalukuyang diplomatikong pagsisikap ay isinasagawa batay sa mga panukala mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Ang mga bansang ito ay may napakalaking interes sa katatagan ng rehiyon, lalo na sa seguridad ng mga daanan ng langis na direktang nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at sa supply ng enerhiya ng maraming bansa sa buong mundo. Inaasahan ni Trump na mabilis na uusad ang mga pag-uusap na ito at binanggit pa nga niya na ang mga aktibidad sa paglalayag sa Strait of Hormuz ay maaaring ganap na maibalik sa normal sa lalong madaling panahon. Ang estratehikong rutang ito ay lubhang kritikal para sa pandaigdigang kalakalan ng petrolyo at ang pagpapanumbalik ng ligtas na paglalakbay dito ang itinuturing na unang yugto o Phase 1 ng iminumungkahing kasunduan ng Amerika. Hindi naman masyadong komplikado ang sitwasyon, pahayag ni Trump sa mga mamamahayag habang inilalarawan ang estratehiya ng kanyang administrasyon. Sa pamamagitan ng paghahati sa buong proseso sa dalawang bahagi, naniniwala ang White House na mas madaling makakamit ang agarang kapayapaan sa karagatan bago pa man talakayin ng mas malalalim na isyu na magbibigay daan sa mas mabilis na resolusyon para sa kaligtasan ng mga barkong dumadaan doon. Ang ikalawang yugto naman ay nakatutok sa mas mabigat na usapin ang ganap na denuklearisasyon ng bansang Iran. Inamin ni Pangulong Trump na ang prosesong ito ay tiyak na mangangailangan ng mas mahabang panahon at masusing negosasyon. Ang dalawang layuning ito ay bahagi ng magkasamang memorandum na nilagdaan ng Estados Unidos at Iran noong nakaraang Hunyo na siyang nagsisilbing batayan para sa anumang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pahayag na ito ni Trump, mariing itinanggi ng Iran na may nagaganap silang anumang uri ng direktang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ang pagtangging ito ay nagpapakita ng napakalalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa kung saan ayaw ng Tehran na magbukang sumusuko sila sa ilalim ng presyur ng Washington habang ipinapakita ang kanilang matatag na paninindigan sa publiko. Ayon kay Esmail Bakai, ang opisyal na tagapagsalita ng Ministry ng Panlabas ng Iran, ang kanilang kasalukuyang pakikipagnegosasyon ay eksklusibo lamang sa bansang Oman. Layunin ng pag-uusap na ito na matiyak ang karapatan sa ligtas na paglalakbay sa Strait of Hormuz. Nilinaw ng opisyal na walang direktang ugnayan sa Amerika at ang bansang Oman lamang ang nagsisilbing pangunahing tulay para sa mga talakayang pangseguridad sa dagat. Idinagdag pa ng tagapagsalita na ang Iran at Oman ay patuloy na nag-uusap sa nakalipas na 7 hanggang 8 araw tungkol sa usaping ito. Ang kanilang talakayan ay nakasentro sa pagtatatag ng isang pansamantalang ligtas na ruta sa Strait of Hormuz upang maiwasan ang anumang insidente ng sagupaan. Ayon sa kanya, nakamit na ng dalawang bansa ang ilang mahahalagang progreso patungo sa pagpapatupad ng temporaryong kaayusang ito sa dagat. Hindi pinalampas ni Pangulong Trump ang pagtangging ito ng Iran at agad siyang nag-post ng isang mahabang pahayag sa kanyang social media account. Binatikos niya ng matindi ang mga pinuno ng Iran at tinawag silang hindi mapagkakatiwalaan at sinungaling. Ayon sa kanya, ang Tehran mismo ang humiling na makipag-usap sa Amerika ngunit kalaunan ay umatras at nagunwaring sa bansang Oman lamang sila nakikipag-ugnayan sa kasalukuyan. Dahil sa tinawag niyang kawalan ng katapatan ng Iran, nagbabala si Pangulong Trump na ipagpapatuloy ng US Navy ang mahigpit na pagharang sa mga daungan ng Iran. Ang blockade na ito ay mananatili hanggat hindi nakakamit ang isang pinal na kasunduan o hanggang sa tuluyang sumuko ang pamahalaan ng Tehran. Ang hakbang na ito ay naglalayong lalo pang gipitin ang ekonomiya ng bansa na lubhang umaasa sa mga pag-import at pag-export ng langis. Nauna rito, inanunsyo rin ni Trump na ang militar ng Estados Unidos ay nasa lock and loaded na estado o handang-handa ng umatake sa Iran sa antas na hindi pa nakikita kailanman. Ngunit ayon sa kanya, hiniling ng Tehran at ilang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban muna ang anumang pag-atake upang bigyan ng pagkakataon ang diplomasya na makabuo ng isang mas komprehensibong kasunduan para sa kapayapaan ng lahat. Kung may pagkakataon na makapagligtas ng maraming buhay, kukunin ko ang pagkakataong iyon. Hindi ako nagmamadali o naiipit sa oras, giit ng Pangulo ng Amerika. Ipinapakita ng pahayag na ito na nais niyang magmukhang makatao at mapagpasensya sa mataas na antas ng pandaigdigang diplomasya habang pinapanatili pa rin ang matinding banta ng paggamit ng puwersang militar kung sakaling mabigo ang mga diplomatikong pag-uusap na ito. Sa kabilang banda, mabilis na binalewala ng media ng Estado sa Iran ang mga pahayag ni Trump. Sa kanilang mga ulat, iginiit ng Tehran na ang Pangulo ng Amerika ang siyang napilitang umatras dahil sa takot sa magiging tugon ng Iran.
Ayon sa kanila, ang mga banta ng Amerika ay bahagi lamang ng isang psikolohikal na digmaan at walang kakayahan ang Washington na maglunsad ng direktang pag-atake militar laban sa kanilang teritoryo. Upang mas maunawaan ang sitwasyon, nagbigay ng opinyon si Jason Campbell, isang kilalang mananaliksik mula sa Middle East Institute. Ayon sa kanya, napakahirap tukuyin kung ano talaga ang tunay na layunin ng Administrasyong Trump sa likod ng mga pahayag na ito. Kailangan anyang linawin kung ano ang ibig sabihin ng Pangulo sa kanyang tinatawag na isang magandang dokumento o kasunduan na katanggap-tanggap para sa dalawang panig. Itinanong ni Campbell kung ang layunin ba ay ibalik lamang ang nakaraang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong Hunyo o kung ito ay isang simpleng kasunduan lamang upang maibalik ang normal na trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz kapalit ng pag-alis sa blockade ng US Navy. Ang pagkakaiba ng dalawang layuning ito ay napakahalaga para sa direksyon at tagumpay ng mga susunod na negosasyon sa buong rehiyon. Ayon pa sa pagsusuri ng eksperto, tila patuloy na ginagamit ng White House ang banta ng paggamit ng puwersang militar o mga airstrike as pangunahing kasangkapan upang mapilitan ng Iran na sumunod sa kanilang mga estratehikong layunin. Ang patakarang ito ng maximum pressure ay naglalayong pahinain ang posisyon ng pamahalaan sa Tehran bago pa man sila formal na umupo sa hapag ng negosasyon kasama ang mga Amerikano. Ang lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay may napakalaking epekto rin sa Pilipinas. Bilang isang bansa na lubhang umaasa sa imported na langis, ang anumang kaguluhan sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na magpapataas din sa inflation at presyo ng mga pangunahing bilihin para sa milyon-milyong mamamayang Pilipino sa buong bansa. Bukod sa ekonomiya, labis ding nababahala ang pamahalaan ng Pilipinas para sa kaligtasan ng libu-libong marinong Pilipino na nagtatrabaho sa mga dayuhang barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang anumang militarisasyon o pag-atake sa mga komersyal na barko sa rehiyon ay naglalayong maglagay sa buhay ng ating mga kababayan sa matinding panganib, pangseguridad na masusing tinututukan ng pamahalaan sa Maynila ang usaping pangseguridad na ito. Sa kabuuan, ang huling pagkakataon na ibinigay ni Trump ay nagpapakita ng isang napakaselan at mapanganib na laro ng diplomasya sa gitnang silangan. Kung magtatagumpay ang mga pag-uusap sa pamamagitan ng mga tagapamagitan tulad ng Oman, maaaring maiwasan ang isang malaking digmaan. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang balita rito sa ating himpilan.